tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusit Tani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusit Tani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico, sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9, townhouse, sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na... Pagkaraan, may idea ka na. Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube.
From Horizon po, nag-advise po si boss magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na ganong Ayun. malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, sir, Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang ibang pangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor. Eh yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin. Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi? Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na ginawa nila. Yung na-meet po nila si Sunny Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maidas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po. Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadi-deliver, paano nyo ina-handle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, ano ang pangyayari sa isang araw na pagdi-delivery. Bawat isa sa inyo
ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-malitang pera. Ang mali-malitang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita. Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission? So, first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee, nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang ang sagot parati na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube. Na? Yes. Sino si Bulon Tate? Sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung nakalagay dito kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President at dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako, dito po, sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, na-reco na namin. Pagdating nila, ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang nagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po nga si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung maliit po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large? Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So isang laman po. maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig for 40? Yes, Your Honor. Yeah. So more or less, kailan to? Your Honor. More or less, kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period? Yes po. Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga
pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business, but partners in politics, no? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo. Ako Anong po, details? magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Nasa 20 to 25, Okay, and then medium. yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lot, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, Saan ang first at saan yung second delivery? dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Yung basement, bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po, Yung maleta. Tinulak. So yung kotse, sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Pasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. Ano So po kung yun? halimbawa, dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay, tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I found. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Okay. Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung bahay rin yun na Your Honor, yung lagi niya kasama, 3 yan sila Your Honor eh, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa, si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. How about yung kay Leila de Lima? Sinong? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Kamiting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Yan Bakit nga. siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor, Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero, Pero- yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Kong Hun, House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na nang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala, hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulfo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, no-forward niya doon sa recipient at sinasabi,
okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Saldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, Oo. maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga tao binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang Ito po no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabaw na lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them Opo, receive these kickbacks. yung pag-receive po ng kickback, sabi ko pinapadala sa chat group nila. Yun nga, merong Oo. coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin sa Chairman, inyo. I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or tatlo, nung tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang